mga tatay po. Sa ating mga tatay na kasama natin ngayon, pwede ba natin silang bigyan ng malakas na palakpak ngayon? Happy Father's Day! Pwede mo bang tapikin kung kasama mo yung asawa mo, kasama mo yung tatay mo, no? Batiin po natin sila ngayon ng Happy Father's Day. Meron po tayong pakapi sa labas. At mamaya po, ititreat po kayo ng inyong mga anak, ng inyong mga asawa, no? Tama ba? Amen ba tayo doon? Alright. Salamat po sa inyong dedication, no? Thank you so much po sa lahat ng hard work, for showing up kahit po kayo ay pagod, kahit po kayo ay may pinagdadaanan, no? Thank you so much po sa inyong pagmamahal. And for those who have been invited by your children, first time nyo pong makapunta dito sa Praise Church, welcome po sa inyong spiritual family. And thank you for coming. Thank you for being with us today. So, syempre, ang goal po natin ngayon na Father's Day ay i-honor talaga at i-appreciate yung mga tatay po na kasama po natin ngayon. Yan. So, hindi muna po natin itutuloy for today yung series na pinag-aaralan po natin about being a productive community. Ngayon, madalas po nating pag-usapan at i-celebrate yung ginagawa po ng mga tatay, no? But we rarely talk about what they are going through. No, hindi natin pinag-uusapan kung nahirapan ba yung mga tatay natin. We don't talk about what they carry. Hindi ko alam kung ilan po sa atin dito na mga anak or mga asawa yung talagang tinanong talaga natin, yung mga tatay natin kung kamusta talaga sila. Hindi ko po din alam kung ilan sa mga tatay natin yung talagang sumagot ng authentic na sagot na hindi okay lang. No, kasi most of the time, no, hindi naman na-verbalize talaga ng mga tatay natin kung ano yung kanilang nararamdaman. So this morning, my goal is not just to honor and appreciate our fathers, our tatay, our dads, but also for us, the congregation, for every women, for every children that are here, to understand them more. Alright? So, ang title ng message po natin this morning is, naiwan ko yung aking clicker, Lucas. Across the Dad verse. Now, pakiclick na lang, guys. Yan. Understanding the struggles fathers face in every season of life. So, gusto ko pong mag-share lang ng 3 struggle na mga commonly pinagdadaanan ng mga tatay pero hindi natin masyado pinag-uusapan. Bakit? Kasi every Father's Day, ang pinag-uusapan po natin ay paano sila papagalitan, paano sila magiging better tatay, kung paano po ang role talaga dapat na ginagampanan ng mga tatay. Pero this time, pag-usapan naman natin, ano naman yung mga struggles na kanilang pinagdadaanan at paano natin sila matutulungan kung paano nila ma-overcome yung mga problema na hindi nila madalas sinasabi. So tingnan po natin kung ganito po yung itsura ng tatay ninyo sa bahay, no? Yan. Pag uwi po ng tatay natin sa bahay, probably, no, ang mukha na kanyang pinapakita, siya ay okay, siya ay malakas, siya ay masaya, ganon. Parang successful ang araw na ito. Pero behind every smiles is a tired father, is an overwhelmed dad. No? Ano kaya talaga ang nasa likod ng kanilang mga ipinapakitang ngiti sa atin? Behind their silence is stress. Behind their strength is probably surrender. Gusto na nilang sumuko. Many dads are not loud about their battles, but that doesn't mean they are not fighting. So, today, our goal is to understand them more so that we can respond in such a way that could minister to our tatay. Di ba palagi po nating ina-expect na sila yung mag-pastor sa atin? Palagi nating ina-expect na sila yung magpayo sa atin. Palagi natin silang ina-expect na sila yung magbibigay ng modeling sa atin.
Pero baka kailangan din naman nila ng ministering. Kailangan din nila ng forgiveness. Kailangan din nila ng malawak na understanding. Alright? So, maikli lang po ang message natin na ito para mas marami pa po tayong time para lumabas bilang pamilya at i-celebrate ang araw na ito. Medyo nakaka-bother lang yung tumutunog dito. Ano ba yun? Alright? So, unahin na po natin ang unang struggle na I believe ay struggle ng lahat ng tatay is the struggle to provide without breaking. The struggle to provide. Ang pangunahin po na iniutos ng Panginoon sa bawat isang tatay is to love their family, to love particularly their wives as Christ loved the church. And then inutusan siya ng Panginoon that you must live and cleave. Diba? You must leave your father and mother and cleave to your spouse or to your wife. That means, if you're going to leave your mother and father and cleave to your wife, who will take care of your wife or to the both of you? Definitely, ang task or responsibility po na ito ay nasa kamay ng mga tatay. And I believe na wala pong tatay dito ang nagpamilya na ang goal niya sa buhay pabayaan ang kanyang mga anak at asawa. Amen? Do you agree? Lahat po ng tatay, mabuting tatay, ang goal niya sa kanyang buhay ay maibigay ang magandang buhay sa kanyang pamilya. Amen po ba? Kaya lang, aminin natin at hindi na may mga panahon na parang kahit gaano kalaki yung effort na binibigay nila, pakiramdam nila parang kulang. Kasama na po dito yung inflation, kasama na dito yung iba't ibang factors ng mga bagay na sinubukan nila pero hindi sila nanalo. So, ano pa yung nakakadagdag ng pressure na ito? Sinabi kasi sa verse na 1 Timothy chapter 5 verse 8. Although, ang context po ni Paul dito ay sa church na kausap niya na sinasabi niyang, "Oy, kayo kung kayo ay may kamag-anak na balo na, or ikaw ay leader ng family, yun nga, dapat you have to provide." Hindi lang naman ito kinakausap tatay, pero basically, alam natin dahil primarily, it is a father's responsibility to provide for their family. Probably nagiging pressure po ito sa kanila. Ano pong sinasabi? "But if anyone does not provide for his relatives, and especially for members of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever." Grabe po kasi yung pressure, no? Nung sinasabi ni Paul, kasi ganun siya kaseryoso pagdating sa providing for your family. Huwag mo kasing pabayaan. Na to the point na sinasabi, "Oy, ikaw tay, pag hindi ka nag-provide sa iyong pamilya, no? Lalong-lalo na sa iyong anak at asawa, parang hindi ka nananampalataya. At masahol ka pa sa walang pananampalataya sa Panginoon." Grabe naman. Hindi na-meet yung expectation. So siguro, no, hindi ko alam kung paano po ito dinadala ng mga tatay. Kung gaano kaseryoso nilang dinadala to the point na nagdadagdag ito ng pressure sa kanilang buhay. Diba? Kasi po pag pinag-usapan po natin yung provision, hindi lang naman po ito financial. Pag sinabi po nating provide for your family, that includes relational provision, spiritual provision, emotional provision, and of course, financial. Kaya lang, most of the time, naha-highlight lang po talaga sa atin ay ang financial provision. Kaya tingnan niyo po, pare-parehas po ang senaryo sa bawat bahay, sa bawat pamilya. Anong itsura? Si daddy nag-overtime. Si mommy ang uma-attend ng parent-teachers meeting. Si mommy lang ang pumupunta sa recital, sa graduation, or si daddy, OFW, si mommy lang ang naiwan sa mga bata. So paano na yung relational? Paano na yung emotional? Na provision na kailangan din ng mga bata para sila ay lumaki
ng maayos na holistically, no, makapagpunla tayo ng godly values na iwan na because of the financial lack of every family that the dads carry. This burden has been for a long time struggle ng bawat tatay at bawat pamilya. Amen? Hindi ko po sinasabi na okay lang na excuse ito. What I'm saying, kung ikaw ay anak at ito lang yung kayang ibigay ng tatay mo, huwag ka nang maging mapaghanap. Alam mo kung ako sa'yo, i-appreciate ko. Kasi kahit kulang yung kanyang kayang ibigay, ginagawa niya yung best niya para sa iyong pamilya. Kung tayo ngayon ay may bahay, kulang ang binibigay na sustento ng tatay natin or ng asawa natin. Appreciate their hard work. I know, as much as they want to give us more pa. Pero yun lang yung kaya nilang ibigay. Huwag po natin silang dagdagan ng pressure kasi even sila, gusto din po nilang magbigay ng more than enough para sa atin. Alright? So, yan yung nakikita ko na problema. Na paano kaya natin talaga matutulungan ang mga tatay sa area na ito? Kayo na hong bahalang mag-isip. But this is my encouragement to every father. You are not failing if you are giving your best. Kasi po baka yung standard din ng inimagine mong buhay ay malayo sa current reality natin. Kaya pakiramdam lagi natin, we failed them. Do you agree with me mga tatay? Nung kinasal ka, sabi mo, after 2 years, magkakabahay kami. After 3 years, magkakaroon kami ng sasakyan. No? Tapos, pag-iipo ko yung anak ko, mag-aaral siya sa Bright Minds, no? Sa progressive school, sa ganito. Tapos, magta-travel kaming family by this time. Kaso hindi nangyari. So, pakiramdam mo na ngayon, you failed them. But again, I'd like to say, you are not failing if you're giving your best. Naalala ko po, nung early few years ng marriage life namin ni Pastor, malaki po kasi yung bahay namin nun eh. Sobrang laki, no? Ang hirap ikutin, no? So, maliit lang yung house namin. Tapos, nung pinanganak ko na si Lori, as you know, nung 7 months pregnant po ako sa kanya, nag-stop na po akong mag-work. Dala po ng, may maliwanag na mensahe sa amin si God nung na-ondoy po kami. At hindi po kami makatawid dahil nag-work po ako noon sa Muñoz. Tapos parang Red Sea talaga yung 5th Avenue. Tapos ginagawa pa lang yung LRT pabalintawak. Doon siya dumaan sa mga scaffolding na yun. Tapos ang lakas talaga ng yung mga kasabayan daw niyang mga babae nag-iiyakan daw talaga sa sobrang lakas ng hangin. So to cut the long story short, nung 7 months, hindi na ako nag-work hanggang sa pinanganak ko si Lori. At nung time na yon, of course, napaka-basic. Mawawala yung part ko sa aming finances. No? So, siya na lang yung sole income earner ng pamilya namin. And of course, si Lord. Pero alam nyo ba na sa sobrang nakita ko kay Tatay Loy, gustong-gusto niya na bigyan kami ng maayos at comfortable life. Pagkapanganak ko po kay Lori, a few months after that, he bought a car. So, sinurprise niya po ako noon. Bumili siya ng sasakyan, kasama niya si JR, no? Yung gitarista natin dito. Ang saya-saya pa niya. Sabi niya, Mami, may surprise ako sa'yo. Bili na. ang pinaka-epic po dito. Kinukuha pa lang niya yung sasakyan. Doon sa pinagbilhan, tumitirik na. Pero ang saya-saya niya noon, sabi niya, di, ganun lang talaga, Mami, kasi matagal di pinaandar, bla bla bla. Hindi ko talaga ba? So, syempre, ayan na yung sasakyan. Di ko nga alam kung anong brand nun eh. Basta, kakaiba yung reverse nun, parang mahirap i-drive. Eto na, so ginamit na po namin.
Salamat naman sa Diyos, di naman kami tumirik, pero medyo umusok. Tapos, yung wiper, di niya alam paano papatayin, no? Alam niyo po, na-appreciate ko yung intent ni Tatay Loy na hindi kami magko-commute kasi may baby na kami. Yun yung point nung story, no? Kahit 50,000 lang yun, after 2 months ba 3 months lang ata, binenta na namin kasi sumakit na yung ulo namin doon sa sasakyan. But the point is, ganun kasi yung mga tatay. Hanggat kaya nila, they will provide. Amen? But again, kung ganito lang kaya mo, you are still the best tatay for your family. You are not a failure kasi you have given your best. Amen ba? Palakpakan naman natin yung mga tatay natin that they are trying their best to give a comfortable life to their families. And another encouragement, God doesn't measure your worth by how much you earn, but by how much you trust Him when you provide. Amen po ba? Mga tatay, alam niyo po ba na proud kami sa inyo, regardless sa laki o liit ng kinikita ninyo. At ang pinakahinahangaan po namin ay ang pagtitiwala niyo sa Panginoon sa inyong pagpo-provide sa aming mga pangangailangan. The way you give room to God in terms of providing for our family, yun po yung pinaka-nakakahanga po sa inyo. And hindi po namin kayo hinahangaan dahil malaki yung sahod nyo or yung binibigay nyo sa amin, kundi dahil sa inyong hard work. Amen? So that's the number 1. Ang bilis lang, di ba? Matatapos na tayo. Number 2 is the struggle to lead with faith, not fear. The struggle to lead with faith, not fear. Ang leadership po ng isang tatay is a very heavy task. Once you build your own family, hindi ka pwedeng tumawag, "Ma, ano gagawin ko?" "Pa, ano gagawin?" Hindi pwede eh. Ikaw na yon. Ikaw na yung bahala mag-take care ng family mo. And it is very challenging, lalo na po kung yung tatay po natin ay walang pattern na kokopyahin sa kanyang naging magulang. What I'm saying is, being a leader of the family has a big burden to lead his family in the fear of the Lord. You are going to face and you are forced to make hard decisions. Probably, mga desisyon na, eto na nga lang yung ipon natin, pero sinasabi sa'yo ng Panginoon na i-build mo ng business. O kaya, sinasabi ng Panginoon, i-uproot ko yung pamilya ko from here to there kasi sinasabi ni God na dito ako mas gagamitin. Lalo na po yung mga tinatawag sa atin ng Panginoon into a special ministry. Ang hirap po nun Bakit? Hindi lang naman ako yung apektado dito eh. Buong pamilya mo. Diba? Buong pamilya mo. Yung pag-aaral ng mga anak mo, yung asawa mo, diba? Magbibuild kayo ulit ng bagong buhay sa panibagong lugar. O kaya, ito lang yung ipon ninyo, itataya mo lahat kasi malakas ang pakiramdam mo na ito pinapagawa ng Panginoon sa'yo na magbibigay sa inyo ng mas malaking income or whatever. Pero paano kung hindi nagtagumpay? Gano'n naman si God. Hindi naman como sinabi ng Lord, mangyayari ngayon din yung katuparan. Pakinggan natin, tingnan natin yung kwento ni Abraham. Now, Abraham, in his lifetime, has been tested. At ang pinakamatinding testing ni Abraham is when the Lord asked him to sacrifice his only son. Mind you, sa kwento ng buhay ni Abraham, ang tagal niya munang hinintay, si Isaac. Kung matatandaan po natin, he was 75 years old nung sinabi ng Panginoon yung promise that I am going to make you
a father of many nations. Many nations, isa nga, wala nga ako. Paano nangyari yun, di ba? And he waited for 25 years. And then Isaac came. And probably, Isaac was in his teenager years when the Lord spoke to Abraham and told him about his sacrifice. Genesis chapter 22, 1 to 14. Sometime later, God tested Abraham. He said to him, "Abraham, here I am," he replied. Then God said, "Take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain I will show you." Early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Next slide. On the 3rd day, Abraham looked up and saw the place in the distance. He said to his servants, "Stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship, and then we will come back to you." Abraham took the wood for the burnt offering and placed it on his son Isaac. And he himself carried the fire and the knife as the 2 of them went on together. Balik ko lang po, Tinawag siya ng Panginoon, sabi ng Panginoon, "Take your son, your only son, whom you love." Nananadya si God, no? Pinapasacrifice ni God yung only son whom He loved, na si Isaac. Grabe naman, Lord, talagang may emphasis. No? Nananadya pa si Lord na sa dinami-dami naman ng pwedeng i-offer as a burnt offering, bakit naman yung pinangako niyang anak? Bakit naman yung matagal na hinintay ni Abraham? Bakit naman yung pinakamamahal ni Abraham? Test nga kung sheep lang yon or ram, hindi test yon. Kasi ang dali nang gawin yon ni Abraham. Fathers, I don't know in what way you have been tested by God to know if you are living by faith and not by fear. Di ko alam kung sa paanong paraang ka sinusubok ng Panginoon na sinasabi sa'yo ng Panginoon, tingnan ko nga tong anak ko na to, kung siya ba ay namumuhay at naglalakad sa pananampalataya at hindi sa takot. Hindi ako nagpaalam pero I still recall, si Ricon and Rocky, bago sila magpakasal, we had a short marriage counseling doon sa taas kasi si Tatay Loy noon was in a speaking engagement yata Tapos, tinanong ko si Ricon, tinanong ko si Rocky kung ano yung mga fear nila, ganyan. And I vividly remember si Ricon, sabi niya, totoo lang po, Nay, natatakot po ako na baka hindi ko mabigyan si Rocky at yung magiging mga anak namin na magandang buhay. And that has given me an impression na ang ganda nung takot na yun. In a sense na hindi naman lahat ng mag-aasawa na lalaki, iniisip niya kung paano ba nila talaga masusunod ang Panginoon at mapoprovide na ang kanilang pamilya. Sabi ko lang sa kanya, alam mo, healthy naman yung takot mo. Kasi legitimate yung concern. Tama po ba? Pero sa takot mo na yan, sana ma-turn yun into faith, into trusting God. Kasi po, healthy po talaga yung takot. Tama po ba? Why? Kasi nawawala yung confidence natin sa ating sarili at napupunta ito sa ating Panginoon. Kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon,
at meron kang mga bagay na alam mong hindi mo kaya, sino pagtitiwalaan mo? Hindi ba sabi ng Bible, I look up upon the mountains, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Sana yun lagi yung nasasabi natin sa ating sarili. Lord, hindi ko kaya, pero alam kong kaya mo. And by then, I know that you will be a better father. Kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Amen? So, ang hirap ng kinakaharap ni Abraham. But we can also observe in the passages that we read that never did Abraham argue with God concerning the test. Wala po tayong makikita doon sa ating binasa na sinabi niya, pero Lord, bakit? Pwede bang iba na lang? Wala po tayong makikita. Ang sinabi pa niya sa kanyang mga servants, stay here with the donkey while I and the boy go over there. We will worship and then we will come back to you. Maliwanag naman yung word ng Panginoon kay Abraham that he's going to offer Isaac. That means he will not come back with his son. Pero alam niya, Abraham knows whom he believed and he is confident that God is faithful. Alam niya that God is good. Alam niya that God loves him at he will never allow this thing to happen. It is just a test. Fathers, may you have the discernment to know if it's a test or it is something that the Lord is really convicting your heart. Sana po, ma-discern po natin at makapag-desisyon tayo wisely according sa ating pananampalataya. Amen? So, dito, nakita natin kung paanong nagtiwala ang Panginoon, si Abraham sa ating Panginoon. Again, mga tatay, you will be faced with tough decisions in life. But let us lead and live by faith and not by fear. Amen po ba? I just remember one time, and last Tuesday, meron po tayong kapihan with Tatay Loy, no? I know some of you were there para kape, tapos mag-cell group, ganon. Tapos, ako po at saka si Lori, umattend po kami with some of our Santa Maria leaders, no? Si Joe Mark at saka si Catherine, ang kasama namin noon sa group. So may flinash na question si Tatay Loy. Ang tanong po doon ay, ano ang nagpapasaya sa'yo? No? So, dahil medyo na late kami, inulit nila yung shinare nila. At nakakatuwa yung shinare ni Catherine, no, at ni Joe Mark. As you know, sila ay bagong mga magulang. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam. So, nakakatuwa kasi kinukwento ni Catherine yung nagpasaya sa kanya that week. Yung araw na yon, narinig nila umiiyak ng malakas si Sophie. Tapos, nung pinuntahan nila, nakita niya na may lagnat. Mataas yung temperature ni Sophie. Pagkatapos, eventually nagsuka, no? Nagsuka siya. Tapos sabi niya kay Joe Mark, kumuha ka ng damit ni Sophie. So si Joe Mark, sabi, ikot ng ikot, no? Nalilito kung ano gagawin. Kumuha ng damit. Nung binigay kay Catherine, masyadong maliit yung damit. Bumalik, kumuha na naman, no? Tapos ikot talaga siya ng ikot. Sabi ni Catherine, ikot lang daw ng ikot si Joe Mark. Hanggang sasabi ni Joe Mark, hindi ba natin siya dadalhin sa ospital? Kukunin ko na ba yung sasakyan? Ha? Okay lang ba? Okay lang ba si Sophie? Sabi, okay na siya kasi pinainom ko na siya ng gamot. Di na natin kailangan pumunta ng ospital. Sabi, mahal na mahal ko kasi siya eh. Sabi niya. So, nagkatawanan kami dun sa part na yon. Nakitang-kita yung pagiging tatay, first time tatay, hindi alam ang gagawin. Welcome to the club, Joe Mark. Pero you know what?
Nung turn ni Joe Mark, sabi niya naman, kinakabahan daw siya. Pag pupunta sa kanya yung mga foreman, tapos sasabihin, may kailangan bibiling materyales. Kasi nagpapagawa po sila ng bahay. So, kaya nagpapalpitate siguro siya pag, na naman, may papabili na namang gamit. Na naman, may papabili na namang materyales. Pero Joe Mark and Catherine, especially to you, Joe Mark, as the leader of your family, I want you to know, mabobuo ang bahay nyo kasi nagtitiwala ka sa Panginoon. Kaya di ba nating palakpakan na mag-asawang Joe Mark and Catherine, no? And I believe that Sophie is so blessed to have you as her parents dahil nagtitiwala at naglilingkod kayo sa Panginoon. Guys, nakakuha nyo ba yung idea? May takot ka bilang magulang. May takot ka bilang tatay na baka hindi mo mabigay yung kailangan ng anak mo. But trust God. And so my encouragement to every father is, build your confidence in God. And trust in the Lord. I-build natin yung confidence natin sa ating Panginoon dahil sa Kanya merong security. In God's hands, there is where your future lies. Maraming bagay ang probably mapipilitan kang kayanin or i-lead, pero magtiwala tayo sa Panginoon. And all the more that I invite every fathers to really read your Bible, join a community, be a part of a life group that talks about everything that we need to know as a leader of our family. Hindi naman kasi yun kayang ibigay lang ng Sunday service. But I believe there are godly dads around you. Look around our church. Probably yung na-experience mo, na-experience niya. And it could help you build your family. Or it would give you an idea what to prevent, di ba? Or ano yung mga kailangan na, ay, hindi ko na pala yun dapat gawin kasi nangyari na kay ganito. Alright? So, build your confidence in our God. Lastly, the struggle to forgive and be forgiven. The struggle to forgive and be forgiven. Kung meron po sa atin ngayon na hindi mo kasundo ang tatay mo or may issue ka sa tatay mo, probably, ito ay dahil meron din siyang unresolved issue sa tatay niya. Ganun naman po kasi yun eh. Kung physically absent yung tatay mo or hindi ka nabigyan talaga ng fathering ng tatay mo, nakalalamang wala kasi siyang tinanggap na fathering sa kanyang tatay. At ikaw, na nananampalataya sa Panginoon, ikaw na nakakilala sa Panginoon, I encourage you to reach out to your daddy, to your tatay, to your papa. Bakit? Because it is for your own sake that you forgive. Make a call or pay him a visit. Dahil kung hindi mariresolve ang issue mo sa tatay mo, you will just continue the cycle in your family or sa bubuin mong pamilya. Whether you are a daughter or a son, parehas po yan may effect. And I do believe na napakalaki ng impact ng bawat tatay sa ating buhay. Sa 16 years po na nagsasama kami ni Tatay Loy, very seldom na siya ay mapagalitan or masigawan yung mga anak ko. Mabibilang ko talaga yun sa daliri. Kung kailan siya nagalit or kailan niya nasigawan yung mga anak ko. Ako halos araw-araw, lalo na nung maliliit. Halos 3 times a week, ganun. Minsan araw-araw talaga. Pero pag binabalikan ko, at alam mo, nag-uusap-usap kaming ng mga anak ko, ang pinaka-natatandaan nila, yung pagalit sa kanila ng tatay nila. More than doon sa pagalit ko.
ang lakas ng dating. No? May time talaga na ilang araw bago sila makarecover from what happened. On the other hand, pag naman may mga advices na kailangang ibigay sa family, grabe yung pep talk ko, mga 2 hours. Si Tatay Loy, 10 minutes. Pero pag nag-share na, ang mas natandaan yung 10 minutes niya kaysa sa 2 hours ko. Kasi nga, ang lakas talaga ng dating nyo, mga tatay. Tingnan mo nga yung tatay mo kung malakas ang dating, di ba? Ang lakas ng arrive. Malakas yung impact nyo po sa buhay ng ating mga anak. You know why? Kasi po, kayo po yung model na tinitignan nila sa maraming area ng buhay. At bihira lang magsalita ng mga tatay, pero nagmamarka po yan sa puso ng ating mga anak. And so, again, we have to reconcile with our fathers. Kung may nasirang relationship, ako naniniwala maraming tatay ang hindi na-heal ang inner child niya. Kaya ngayon, tatay na siya, nagtatantrum siya sa kanyang pamilya. Alam niyo po ba na kahit matatanda, nagtatantrums? Di ba yung nagiging historical tayo or hindi natin na-express yung anger natin ng tama to the point na nasasaktan natin yung emosyon by a verbal abuse or physical abuse ang ating mga anak. So, I would like to declare Malakay 4:6 to every family with a wound or needs inner healing sa atin ngayon. And it says, "And He will turn the hearts of fathers to their children, and the hearts of children to their fathers, lest I come and strike the land with a decree of utter destruction." Ang galing po talaga ng Panginoon. Malakay is the last book in the Old Testament. And the Lord spoke to Malakay and prophesied that in the last days, God will turn the hearts of fathers to their children and the hearts of children to their fathers. It is like a picture of a family reunion, a picture of reconciliation, a picture of, getting together as a family. Yung dating na broken na relationship ay i-restore ng Panginoon and they will reconcile. Alam niyo po, ang pinakamahirap lang po kasi sa parenting talaga, kung paanong tayo na magulang ay umamin na tayo rin ay nakasakit sa ating mga anak. Hindi ko po alam kung ilan po sa mga magulang ang marunong humingi ng tawad sa kanilang mga anak. Hindi ko po alam kung may time na ba na alam mong, siguro sa mga bata madali yan bata paano kung, halimbawa, edad na po ni Lori, edad na po ng mga college student na, or even working, no? Dumating kaya sa punto na talagang nag-usap kayo, tapos sinabi mo, anak, pasensya ka na. Pasensya ka na kay tatay kung naging ganito ako sa'yo. Alam mo yung simpleng words na yon ay makakahilom ng sugat. And I'm telling you, kung hindi Christian yung tatay mo, wag mo siyang hahanapan. Kasi lalong sasama loob mo pero gagawa ka ng hakbang. Makikipag-reconcile ka sa magulang mo para sa iyong peace of mind, para sa iyong inner healing, para sa iyong kapakanan, para maputol yung cycle ng broken family sa iyong bubuuing pamilya. And healing will take place. Hayaan mo lang na
i-heal ng Panginoon ang tatay mo sa gesture mo na ikaw ang unang nag-reach out. Pag kinausap mo ang tatay mo, if you are planning to do that as your application today, do not expect that you will hear a sorry from them. Huwag mong i-expect. Pero hindi ka naman lumalapit para siya humingi ng tawad sa'yo. Lumalapit ka kasi gusto mong sabihin sa kanya, Tay, okay na yung ginawa mo. Ibinibigay ko na sa Panginoon yun. Tay, kahit na anong nangyari sa atin, binibigay ko na sa Panginoon yun. At gusto kitang i-accept sa kung ano ka, regardless kung naging mabuti kang tatay sa akin o hindi. Pwede ba natin gawin yun, church? And I believe you are doing your next generation a favor. Kasi mapuputol na yung cycle ng unforgiveness, bitterness, anger na hindi mo alam saan galing sa iyong pamilya. Amen po ba? So, my encouragement to every daddy, forgiveness starts with humility. Forgiveness starts with humility. Yung mga sinabi ko po sa inyo na mga panahon na nagalit si Tatay Loy sa mga anak ko, he dealt with it personally to each of his children. Ganun po siyang tatay. He admits kapag siya ay nagkakamali and he asks for forgiveness. And I remember a story of a pastor named Louis Giglio. Si Pastor Louis Giglio ay isang magaling na pastor, pero I think hindi pastor yung tatay niya, pero parang nakakilala rin naman kasi tinawag niya na taga Southern Baptist yung tatay niya, something ganon. But his father was not proud of him in becoming a minister or a pastor. So, hindi ganon kaganda yung relationship niya sa tatay niya. But there was one time, in-invite niya yung tatay niya sa first ever sermon niya in leading a congregation as a senior pastor. Sabi niya, sana pumunta yung tatay ko, sana pumunta yung tatay ko. Pero hindi siya pumunta. Hindi siya pumunta. Siyempre, sakit na sakit yung damdamin niya, no? Hanggang sa pinatawad niya yung tatay niya, binaba niya yung expectations niya sa tatay niya, nagkasakit yung tatay niya. Nag-go through sa sakit hanggang sa, di naman siya na bedridden, pero naka-wheelchair na lang. Pagkatapos may isang event sa church nila, parang I believe tinurn over sa kanya ni Pastor Charles Stanley yung leadership sa isang church na yon. And then when he looked up, he saw his mom and his dad together in that place. So dahil kabang-kaba siya, first time siyang maririnig ng tatay niyang mag-preach. Hindi daw siya tumitingin doon. Ito lang kinakausap niya. Hanggang dito lang, bawal tumingin doon. Kasi conscious na conscious siya. At madaming lumapit sa kanya, affirming him about his preaching, about him being the senior pastor. Pero walang hihigit pa doon sa affirmation ng tatay niya na sa kanyang paglapit sa lugar kung saan naroon ang tatay niya, sinabi ng tatay niya, that is the best preaching I have ever heard in my entire life. It is not because first time niya lang marinig ang message na yon. It was because it is his son who was preaching. Probably, nagkaroon siya ng recollection, grabe, ganito ako naging tatay sa anak ko, pero ganito siya lumabas. Hindi ba nakaka-proud? What more kung ikaw yung type of father na kinarir mo talaga yung pagiging tatay? I know, more than enough yung pride na meron ka sa heart mo kasi ganun lumabas ang iyong anak. And so, fathers, hindi po nakakababa ng pagkalalaki or pagkatatay nyo ang mag-humble para i-admit kung meron tayong pagkakamali. And likewise, kung tayo din ay magpapatawad, kung tayo din ang nagawa ng hindi maganda
ng ating mga anak. I'm telling you, there will be healing in our family if we take the initiative to reach out and reconcile to them. So, every father fights battles we rarely see. Galing, no? Hindi natin nakikita. Kala natin okay lang sila. But God sees them, strengthens them, and uses them to build a legacy. This is my call to action. As a congregation, number 1, pray for your father. Inaaniyahan ko po ang bawat isang anak na narito at mga asawang babae. Ipanalangin po natin ang leader ng ating tahanan. Whether hindi mo na siya kasama ngayon or kasama mo siya ngayon, ipanalangin mo siya. Ipanalangin natin na sana maging vulnerable sila sa kanilang nararanasan sa iyo at sa Panginoon. Kasi kung yung mga tatay natin ay mananatiling reserve, maraming tatay ang may self-preservation kasi ayaw nila masaktan or ayaw nilang ipahalata. Kasi nga, iniisip nila na sila yung larawan ng kalakasan ng kanilang pamilya. Pero, alam ko, kailangan din nila ng panalangin. Meron ako napanood na isang interview, no? Hindi ko alam kung sino sila. Pero I just heard, and it ministered to me, sabi, yung mga nanay or yung mga magulang kasi, yung mga boys na maliliit, no? Tinuruan tayo na, huwag ka iiyak. Pag umiyak ka, parang hindi lalaki. Bawal umiyak. Ismi sarili mo, huwag ka iiyak. Suppress na yung nararamdaman niya, di ba? Hindi alam kung paano i-express yung sarili. Ang hindi natin alam, it is healthy to open up. It is healthy to cry. Bakit? Kasi paglaki niya at suppress siya, hindi mo alam paano niya i-express yung sarili niya. Baka mag-suicide na lang yan, mag-turn into vices, kaya majority ng merong alcoholic problems, lalaki. Karamihan ng may bisyo, lalaki. Karamihan ng bumabarkada, lalaki. Bakit? Hindi kasi nila alam paano nila i-express or paano nila ilalabas yung kanilang damdamin. And so, pray for them that they may be vulnerable. Kung may anak kang lalaki, hayaan mo lang siyang umiyak. Okay lang na umiyak. Kung marunong siyang umiyak, marunong niyang i-handle sa kanyang paglaki ang kanyang emotion. Pangalawa, let us honor them not just for what they do or they does, but for who they are. Honor him not just for what he does. Kasi, madalas siguro, pinasasalamatan natin yung tatay natin kasi binibigyan tayo ng ganito, ganyan. O dahil ginagawa niya ang ganito, ganyan. Pwede bang this time, ipagpasalamat natin sa Panginoon or sabihin natin sa Kanya na we appreciate them dahil siya ang tatay natin. Period. Ang tatay natin ay hindi natin pinili. Pero ganun din naman sila. Hindi nila tayo pinili. Kasi ang Diyos ang pumili sa atin at sa kanila. Therefore, let us honor and appreciate the fathers that God has given us. Hindi man sila perfect, so we are. Kaya alisin natin yung mga expectations natin sa kanila and let us just appreciate them for who they are. And then thirdly, and the last, promise last na talaga, give him space to grow. Give him space to grow. Pag sinabi nating space to grow, give them space to make mistakes. Give them room to make mistakes. Give them room na paminsan-minsan pwede siyang magalit, or pwede ka niyang sungitan, or pwede ka niyang ma-overlook.
sana bigyan din natin sila ng pagkakataon na magkamali. At okay lang po na magkamali din sila kasi ganun din naman sila sa atin. Ganun din sila ka-gracious and forgiving sa atin. Amen? So, again, Happy Father's Day sa bawat tatay na narito. And at this point, I would like to call my husband, no? And later, we will call all the fathers here on stage to honor them. Dad, halika muna dito. Matagal na po kasi akong walang tatay. So, at panglimang preaching ko na po yata to sa Father's Day. So, na-honor ko naman na yung tatay ko at happy naman ako na, di ko alam kung nasa langit, pero salamat sa Diyos sa kanyang buhay. And this time, I have an open letter for you. Pengi naman background dyan, ha? Saan may anak ko? Yun. Alright. So, Dear Tatay Loy, kahit na hindi ka lumilingon pag tinatawag kitang daddy sa mall, pero sa Pastor Loy lumilingon ka. Saludo ako sa iyo sa pagiging tatay mo sa ating mga anak. Saludo ako sa iyo dahil lagi mong ina-acknowledge na hindi ka perfect na tagasunod ni Jesus at lahat ay grace lang ni God sa buhay mo. Pero nakita ko rin na nag-strive ka to be better each day, to be the best son to God our Father. Basta kinuha mo na ang rubber shoes mo, sasabihin mo na sa akin yan, Mami, maglalakad lang ako. Pero alam ko na sa bawat lakad mo na yon, yun din ang time mong manalangin sa Panginoon. Sabi mo noon, gustong-gusto mong ginagaya si Ama na sa mga ginagawa niya. Hindi ko alam kung may longing ka ba ng approval ni Ama, kaya mo gusto siyang pasayahin palagi. Pero kung hindi man nasabi sa'yo ni Ama, na proud siya sa'yo, gusto kong sabihin sa'yo ngayon that you are the best son to Amang Liloy. Lagi kanyang kagalakan at maging ang mga kapatid mo ay proud sa'yo kasi kahit bunso ka, ikaw ang naging leader nila. Mahina kang makinig kasi you are a problem solver. Lagi mong sinasabi, ako na bahala dyan, Mami. Huwag mo na isipin yan. Pero gusto ko din sabihin sa'yo na okay lang kahit wala ka ding solusyon sa problema ko. Okay lang na maging mahina. Okay lang na umamin na hindi mo din kaya. Okay lang din na umiyak. Kasi nandito naman ako para palakasin kita. Bigyan mo din kami ng chance na kami naman ang mag-encourage sa'yo. You are an excellent provider. At thank you na palagi mo akong pinag-iipon. Gusto ko ngang bumili ng Hermes eh. Pero ang talagang hinahangaan ko sa'yo, masipag ka, pero lagi mong statement, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon at dudugtungan ng Diyos ang iyong kasipagan. Hindi mo inaalisan ng room si God para laging maghimala sa family natin. Nung una, hindi ako komportable na palagi kang nagpo-post ng happenings natin sa pamilya. Feeling ko overshared ang buhay natin sa Facebook. Pero na-realize ko na it's your way to express your joy kung gaano ka ka-grateful sa Panginoon sa ating pamilya. At dahil hindi ka naman lumaki na may photo album or memories man lang ng iyong pagkabata, alam kong this time, ayaw mong mamiss na i-capture sa camera ang masasayang sandali natin sa pamilya. Lastly, salamat na hindi ka bugnutin na tatay. Salamat na emotionally mature ka to handle our family conflicts.
Salamat na humihingi ka ng sorry pag mali ka. At palagi kaming una sa iyong mga priorities. Salamat na hindi ka nag-give up kay Lori at lagi mong pinaparamdam kay Lucas na hindi niya kailangang maging ikaw. Salamat na malambing kang tatay kay Yowie. At higit sa lahat, salamat dahil habang nagiging mabuti kang tatay sa aking mga anak, nagagawa mo ding maging mabuting tatay sa mga anak mo dito sa church at sa iba pang pastor. Kaya, hindi ka pa pwedeng mamatay. Happy Father's Day sa Tatay Loy ng lahat, pero daddy namin sa bahay. So at this point, hilingin ko lang po na tumayo ang bawat isa sa atin and can we just usher our fathers, our papa, our daddy to come up here, and then as they are coming here on stage, pwede ba natin silang palakpakan at i-recognize for their hard work, for their perseverance, no? Pwede ba natin silang paakyatin dito sa stage, i-appreciate, no? Alam ko, konti lang naman tayong mga tatay na narito. Alam ko din po na maraming kabataan ngayon, namimiss mo yung tatay mo na nasa ibang bansa, or matagal mo nang hindi nakikita, maaaring nasa probinsya. Pero ikaw na narito at nakarinig ng mensaheng ito, sana makagawa ka ng paraan to encourage ang tatay mo sa araw na ito. This is a special day for our fathers. So, let us just give them a round of applause. At thank you, Tay. Happy Father's Day. Thank you po sa inyong kasipagan. Pa, salamat po sa inyong mga sakripisyo. Sige po, dalhin po natin sila dito. And we will just give a small token as our appreciation sa mga tatay po natin. Ayan. Sige, akit po tayong lahat. Kasya po tayo dito sa stage. Konti lang naman po yung mga tatay natin. Pero one day, I declare, ito pong Praise Church ay mapupuno ng maraming tatay. Amen po ba? Ayan, praise God. Dito po tayo sa gitna, mga daddy, tay, pa, dito tayo sa gitna. Yan. Happy Father's Day, si Joy. No? Bagong tatay, fresh na fresh. Okay, bago po ang lahat, may babasahin lang po akong tula sa inyo bilang mga tatay. Ang title po nito ay Salamat Pa. Salamat pa sa pagising ng maaga kahit puyat. Sa pag-uwi ng gabi kahit pagod at tahimik lang ang yakap. Hindi mo man laging sabihin, nararamdaman naming mahal mo kami, araw-araw, walang palya. Salamat sa lakas mong hindi lang pisikal, kundi yung tapang na manatili kahit mahirap. Yung tiwalang binibigay mo sa amin at sa Diyos na lagi mong pinangahawakan. You show up even when it's heavy. You lead even when no one sees. And you love even when words fall short. Hindi ka lang haligi ng tahanan,
isa kang regalo ng Diyos sa buhay namin. Pwede ba nating palakpakan yung mga tatay? So, I'd like to invite everyone to please stand up and let us extend our hands to our dads. And if you are here and your dad is not with you, ikaw ang mamagitan para sa kanya, sa ating Panginoon. Let us pray. Ama naming Diyos, una tigit sa lahat, nagpapasalamat kami na ikaw ang totoong Diyos na kailanman hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Salamat dahil sa iyong halimbawa, meron po kaming pwedeng gawing modelo sa kung paano po namin paglilingkuran at ililid ang aming mga pamilya. Narito po sa inyong harapan ang mga tatay. Panginoon, maraming salamat po sa regalo mo sa amin na aming mga tatay. Sa kanilang lakas, sakripisyo at tahimik na pagmamahal. Pagpalain mo po sila ng bagong sigla, kapayapaan sa puso at paalala na mahalaga ang bawat ginagawa nila. Kapag pagod sila, ikaw ang maging lakas nila. Kapag pakiramdam nila, hindi sila napapansin, ipaalala mo na ikaw ay laging nakakakita. Gabayan mo po sila sa kanilang mga desisyon, gawin mo silang tatay na may pananampalataya at huwaran ng iyong walang hanggang pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ayan, malakas sa palakpak ibigay natin sa mga tatay. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Okay. So sige po, gusto ko pong isuot natin yung sombrero natin. Yung binigay sa atin. Marami kasi kaming sombrero, no? Ang sombrero namin, pwedeng sombrero ng pastor, tatay, mentor, worker, kung meron pa siyang task sa government, sa barangay. Pero ngayon, tatay muna po kaming lahat. Tatay na nangangarap, itaguyod ang pamilya. Mga tatay, suot mo Kuya Art. Suot mo, talagang pinasuot lahat, ano? Basta ito lang ang pakiusap ko po sa mga tatay. The least thing na hindi mangyayari sa pamilya, yung magugutom ang anak natin. Hindi ko po makita na merong tatay na papayag na hindi kumain ang kanyang anak. Wala po akong makitang tatay na hindi papayag gumawa ng paraan kapag may problema sa pamilya. Ide-declare ko po ngayon, maaring hindi kami naging pwedeng magaling na congressman, senator, mayor, kilala. Pero kung kami po ay somehow naging sikat sa pamilya, okay na po yun. Hindi na baling hindi makilala ng lahat, basta kilala po kami ng aming mga anak. Sa mga wala pong tatay, let God be your father po. Gusto ko na rin pong i-promote ito, no? Pakita nga natin to, Gab. May ginagawa po kasi tayo ngayong Tuesday community. Inuna ko lang po yung mga cell group, pero sa susunod po ang Tuesday community ay bukas. Especially sa mga primary leaders, sa mga 144 leaders, sa cell group. Kasi minsan, meron kayong leader, minsan sobrang busy. Andun po ako pag Tuesday. Pwede po ba akong maging leader sa iyo? At magkapilang po tayo. Gusto ko pong yung lahat na naglilingkod, hindi man ganun kadalas kasi mga 60 lang ang kasya dyan o 50 pero nakaraang Tuesday, 70 eh. So gusto ko po kayong makasama na nagkakape at nag-aaralan. Eventually, ang makakasama ko dito, wow, yung mga young married couples version naman ng Tuesday community. Sasabihin ko po yan, lalo na yung mga tatay. Gusto ko pong mag-promote ng mga tatay na hanggang sa dulo ng buhay, nililigawan at inaalagaan ang kanilang asawa. Can I hear amen sa mga misis muna?
Hindi po ba? Ulitin ko na po sa mga kabataan yung vision na ito. Ayoko naman niligawan mo yung babae. Nung nakuha mo na yung gusto mong makuha, hindi mo na siya niligawan. Sunod-sunuran na lang siya. Yung dating nililigawan, naging katulong. Naging yaya. Ang asawa, nililigawan habang buhay. Amen? So, Tuesday Community, meron po uli, pero sa cell group lang muna po ito. Pero again, aanyanyahan ko po sa Tuesday Community, eventually, lahat ng mga tatay na gustong maging mabuting tatay at responsableng tatay. Kasi yun po talaga inilalagay ng Diyos sa puso ko po. Hindi makilala si pastor na pinakamalaking simbahan. Hindi na po. Hindi na nga po ako nangangarap ngayon ng malaking simbahan. Nangangarap na po ako ngayon, maliliit na simbahan na marami. Hindi ko po pinapangarap itong punuin ngayon. Ang gusto ko pong pangarap ngayon, punuin ang mga syudad na may mga simbahan, na may mga tatay, pastor. Kasi kung mabuti kang tatay, nakalalamang pwede kang maging mabuting pastor. Pero hindi ko alam, hindi ko matatanggap na pwede kang maging mabuting pastor, maging mabuti kang leader, pabaya ka sa pamilya. Pamilya mo mismo, nai-stress sa iyo. Yung tatay ka pero mukha kang isip bata. Ay, hindi po. Struggle po, sumpa po yun, para kang sinumpa. Kapag meron, kaya magtulungan ho tayo. Tulungan niyo po kami na maging mabuting tatay. Naririnig ko po ang iyak ng mga bata. May mga umiiyak dahil nasasaktan sa tatay. Pero ang totoo, naiirita lang. Hindi, mga kapatid, magtulungan tayo na mangarap na magkaroon ng mabuting tatay. Amen? Once again, ilay hands natin ang mga tatay po natin and I will pray for them. Father God, pinagpe-pray ko muna po yung mga kabataang lalaki ngayon pa lang. Marami kasi talaga, Lord, nakikita namin. Ngayon pa lang, hindi seryosong magpamilya kasi hindi niya pinagbubuti yung buhay niya ngayon. Kasi kung hindi niya pinagbubuti ang buhay niya ngayon, pag nag-asawa to, wala rin pupuntahan yung pamilya niya. Isa lang sa napakaraming mahirap at nag-i-struggle. Pero yung mga kabataan ngayon lalaki na nagsisikap, Panginoon, napakapalad ng future na pamilya niya. Kasi kitang-kita namin ngayon, gusto niya mag-build ng seryosong pamilya na hindi sila mag-aanak, na hindi nila kayang pag-aralin, na hindi kayang buhayin. Father God, kami pong lahat na narito bilang mananampalataya po, O God. Panginoon, pinakikiusap ko po, kung mahal namin Ikaw at mahal namin ang pamilya, Lord, iiwasan namin ang bisyo. Kasi yung budget sana na para sa pamilya, napupunta pa sa bisyo. Pag namatay kami, wala magtataguyod sa pamilya, pipila sa kung saan-saan, aasa sa ayuda. Panginoon, tulungan niyo naman po kami. Wala na po kaming time, kundi mag-ayos ng buhay. Kung ano po yung pinakamabuti na pwede namin gawin ngayon para sa iyo, para sa pamilya, gawin na namin, Panginoon. Ang dami kasing umiiyak na pamilya. Kapag dumating ang problema, wala man lang panggastos. Panginoon, as a father, sana hindi kami yung Diyos. Pero masasabi ng aming mga anak, totoong may Diyos. Kasi napakabait ng tatay namin. Totoong may Diyos na nag-aalaga. Kasi meron kaming tatay na hindi kami pinababayaan. Lord, wala na kaming magagawa sa nakalipas. Pero from now on, today, we can do something para alagaan. Tapos na yung barkada, Panginoon. Naranasan na namin yan. Sana naman buong pamilya. Kahit po ang inyong lingkod. Yes, nangangarap po ako magpastor sa marami, pero I really excited, oh God, na magpastor at tutukan lalo ang aking pamilya. Panginoon, mag-raise up ka po ng matitinong lalaki, mga responsabling tatay, Panginoon. Kung kami po kaya naming ilid ang aming asawa, ang aming mga anak, may magandang Pilipinas na naghihintay. Kine-claim namin ng Malakay, kami munang mga tatay ang babaguhin mo bago mabago ang anak. Kami muna ang ayusin mo bago mabago ang pamilya. Panginoon, sa pagsuot namin ng sombrerong ito, kine-claim namin, dinideklara namin,
mabuti kaming tatay, O God. Responsable kaming tatay, Panginoon. Thank you so much sa vision, sa Praise Church family, pamilyang buo at nagkakasundo na pinangungunahan ng bawat tatay na may takot sa iyo. Maraming salamat. Mahirap, may struggle, maraming challenges. Katulad, Panginoon, ng narinig namin, pero may awa at biyaya ang Diyos. Ikaw ang totoong dahilan, kaya kami magiging mabuting tatay. Ikaw ang dahilan, kaya kami magiging mabuting asawa. Ikaw ang totoong dahilan ng lahat ng mabuting bagay na pwedeng makita sa amin. Panginoon, may pag-asa. Mahal na mahal namin ang pamilya, O God. In Jesus' name, Amen. Once again, malakas sa palakpak para sa Panginoon. So mga kapatid, mga tatay, may kape tayong inihanda. Hindi tayo naglagay ng asukal. Kasi habang tumatanda, pabawas ng pabawas ang asukal. Ano po, may tinapay po dyan. Mga ushers, wag nating hintayin umuwi ang mga tatay. Ngayon pa lang, pwede na nating silang serban. Ano po, dire-diretso po tayo sa program. God bless you po. Once again, malakas na palakpak para sa ating mga tatay. God bless you po. God bless you and happy Father's Day. God bless you. God bless you.